Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. Sa video ito ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng ating pangnegosyong buns. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share naman itong ating video. At kung kayo hindi pa napag-subscribe, pakisubscribe na rin po ng aking channel. So yun mga sangkay, bali simulan na po natin itong ating 1 kilong recipe ng ating buns. At ito na po yung ating unang ingredients, asukal. Andyan na po sa ating screen yung ating kompletong ingredients. Sulat nyo na lamang po. Ayan, meron na po yan, nakakonvert na rin po yan into cups at tablespoon. Para kung sakaling konti lang inyong gagawin ay makagawa po kasi inyong bahay kahit wala kayong grammars, gamit lamang yung ating cups at tablespoon. So ayan na po sa ating screen mga sangkay, sundan nyo na lamang po yung mga ingredients. At ayan, kapag nailagay nyo na yung mga ingredients na yun ay tunawin muna natin ng maayos yung ating asukal at saka yung ating asin. So bali ito na po yung sa nagre-request po na kung pwede po 1 kilong recipe ng buns. So, ito na po mga sangkay, 1 kilong recipe po ng buns. Ito na po, bali sundan nyo na lamang po kung paano ko ginawa at andyan na po yung kompletong ingredients sa ating screen o kaya puntahan nyo na rin po sa ating description dahil lalagay ko na rin po doon sa ating description yung ating kompletong ingredients. Balik kung sakaling kayo magdadagdag ng inyong gawa, ayan, madali lamang po yan dahil 1 kilo lamang yung recipe na nandyan. For example, gagawa kayo ng 5 kilo, ay times 5 nyo lamang po lahat ng ingredients na nandyan sa ating description or dyan sa ating screen para makagawa kayo ng 5 kilong buns kung sakaling 5 kilong inyong gustong gawin. Next step natin, kung sakaling natunaw na natin ang asukal at saka asin, nilagay na natin yung ating harina, first class flour or hard flour at isabay na rin natin yung ating yeast. Huwag na huwag nyo kakalimutan yung ating yeast dahil hindi po aalas ang inyong buns kung walang yeast. At dito sa part na to ay bubuuhin muna natin yung ating masa. Bali itong ating masa nga pala mga sangkay is gagamitan natin to ng makina para mas mabilis natin mapakinis itong ating dough. Pero kung gusto nyo pong gumawa nito ng mano-mano ay pwede naman po mag-add lamang kayo ng tubig para hindi kayo mahirapan sa pagmasa nitong ating dough kung sakaling mano-mano procedure po ang inyong paggawa. Lalo-lalo na yung sa mga bahay lamang po gagawa, yung mga pangmerienda lang ay wala po kayong makina, pwede po kayo makagawa nito kahit na mano-mano. Basta lambutan nyo lamang po ang inyong masa. Ganyan din po yung mga ingredients mga sangkay, mag-add lang kayo ng tubig para mas lumambot ang inyong masa. So bali pag nabuo na natin itong mga sangkay, isinuulit ko, gagamitan po natin ito ng makina. Dahil ang makina ay napakalaking bagay po niyan sa pagbibakery mga sangkay. Mabilis magpakinis kahit na marami ang inyong mamasahin. At dito sa part na ito na nga atin ang gagamitan ng makina. Ayan, sa mga naka-experience na nito ay alam na nila kung gaano kadelikado itong ating makina. Kaya sa mga baguhan po na susubok sa paggamit itong makina or magtatayo ng bakery, ingat po kayo sa paggamit itong makina dahil marami na po akong nakita na naipit nito, talagang mahirap po talaga maipit dahil hindi po basta-basta gumagaling lalo na kung grabe yung pagkakaipit. So ayan, pag napakinis na natin yung ating dough ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Yan, lagyan lang natin ng konting shortening para hindi sila magdikit-dikit kapag atin ng i-cut. Okay mga sangkay, inuulit ko, paki-like at share naman itong ating video bilang suporta na lamang po at kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe ay paki-subscribe na rin po ng aking channel. So maraming salamat po mga sangkay sa patuloy niyong pag-suporta sa aking channel. So ayan, ang timbang pala nitong ating buns, bawat putol ay 30 grams. Bali, animan, dapat ang ating animan dyan is dapat tumitimbang siya ng 180 grams. Yun sa akin lamang po yan mga sangkay ha. Nakadepende po sa inyo kung tigma magkano ang inyong buns. Bali, bibenta ko po yan ng 20 pesos. Pero kung sakaling pamerienda nyo lamang mga sangkay ay kahit hindi nyo na po yan timbangin, kahit dire-diretso na putol. Pero ito ay pang negosyo, kailangan po siyang timbangin. At idea na rin po ito sa mga gustong gawa nito ng pangtinda. Yan, idea mga sangkay. Bali, 180 grams isang buns, bibenta ko po yan ng 20 pesos. So yung ating nga palang mga ingredients, mga ginamit mga sangkay, kung mapapansin nyo, simple mga ingredients lamang po. Pero kung meron kayong naisip na ingredients na sa tingin nyo ay magpapasarap pa sa ating buns, ay pwede po kayong maglagay. Bali, itong ating video, itong ating ingredients ay napakasimple lamang po niyan mga sangkay. Pero yan ay masasabi ko talagang maganda po yung kinalalabasan niyan kahit yan lang yung mga ingredients na ating ginamit. Marami pa po kayong pwedeng ilagay na pwedeng magpasarap dito sa ating buns. Gaya lang po ng mga butter, pwede kayong maglagay ng itlog or evap milk. So nakadepende na po sa inyo, pero kung gagawin nyo itong pang negosyo ay dapat ay mag-costing po kayo para siguradong hindi kayo malulugi or kikita kayo dapat. At ito nakat na nga natin mga sangkay. Yan, mapapansin nyo bibilogin natin yan at ilalagay natin diretso sa ating
tray. So ayan yung aking paglagay sa tray, bali dalawa lang na buns ang aking nilagay dyan. Pero kung didiskarte kayo, kasya dyan kahit siguro mga 3 or 4 na buns. So ayan, ganyan lamang po kasimple yung paggawa ng ating buns na pang negosyo. At ayan mga sangkay, kung sakaling ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan mo lang yung aking channel dahil marami na po ang naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong po sa inyo. So ayan, dapat may space po yung ating paglagay ng ating buns mga sangkay dahil lalaki pa po yan ha. Ganyan po yung ating paglagay dapat ng ating mga binilog na buns. Sana yung aking mga video ay makatulong po sa inyo, lalo na yung sa mga gustong matuto or gustong, yung iba kasi gusto nilang magtayo ng bakery, gusto nila may alam din sila or sila yung gagawa. Okay din naman yung ganun mga sangkay, mas mainam po talaga kung kayo magsisimula ng bakery business. Dapat po talaga ay may experience kayo. Huwag niyo pong iasa lahat sa inyong tauhan. Dahil minsan kapag iniwan, yung ibang bakery kasi kapag iniiwan na ng kanilang panadero ay nawawala na po ng tinapay ang kanilang bakery dahil wala nang gumagawa. Kaya mas mainam po na may alam din yung may-ari para kung sakali man walang gagawa or walang panadero biglang umalis, ay pwede po kayong makagawa kahit mga pailan-ilan na tinapay. Yun po yung mahalaga sa ating may-ari ng mga bakery. At paalala ko sa inyo mga sangkay, inuulit ko, kung sakaling kayo ay gagawa nito na pang negosyo, gagawin yung pang negosyo yung mga recipe na inyong napapanood dito sa aking channel, ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing dahil napakahalaga po ng costing mga sangkay. Doon nyo po malalaman kung magkano inyong puhunan at kung magkano ang posible nyong kikitain. Dahil kung hindi po kayo magko-costing, baka mamaya lugi na pala kayo, tuloy-tuloy pa rin kayo sa inyong pag ninegosyo kahit na wala kayong kinikita. So bali, huwag niyo pong sasayangin ang inyong oras. Tapos sa mga puhunan nyo, syempre mapapagod kayo, kaya huwag niyo pong sasayangin. Siguraduhin niyo po na kikita kayo. Yun. At nga pala mga sangkay, magpapasalamat nga pala ako sa patuloy niyong suporta sa aking channel dahil 41k, 42k na yata tayo. 41k subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Favor lang mga sangkay, kung sakaling kayo nag-Facebook, mapadaan sa inyo yung aking video, ay pakifollow na rin po sana ng aking FB page. Bago lamang po yan mga sangkay, yung aking FB page, dahil doon ko po yung recipe kong iba mga sangkay is mag-upload na rin po ako sa aking FB page. At ayun mga sangkay, paki-like at share muna nitong ating video at subscribe mo rin itong aking channel. Pindutin mo na ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling mayroon akong bagong video na i-upload. Next step, kapag inyo nang nabilog lahat, nilagay nyo na sa tray. Ayan, paalsahin muna natin mga sangkay bago natin isalang, okay? At dito sa part na to, after 3 hours and 20 minutes, ayan, na isasalang na po natin itong ating buns. Nulit ko, 3 hours and 20 minutes. So ayan, ating buns mga sangkay, sasalang na natin ngayon sa init na 180 degrees Celsius at katamtaman na po lamang yung ating gagamitin. At ayan mga sangkay, after 8 minutes sa ibaba ay ililipat natin sa itaas. Bali, hindi natin nahayaan sa ibaba yan mga sangkay dahil baka masunog yung ilalim ng ating buns. Kailangan natin iangat para yung ibabaw naman yung ating mapapula. So inuulit ko, 8 minutes sa ibaba simula nung ating isinalang ay itataas ko po. Bali dito ka na natin maluto sa itaas. So ayan, after 5 minutes itaas mga sangkay, aalisin na nito ating buns. So ayan, bali niluto ko lamang ng 13 minutes. Yan yung ating buns mga sangkay, luto na po after 13 minutes. 8 minutes sa ibaba at 5 minutes sa ibaba. At ito na po yung ating buns. Bago po natin balutin yan, dapat ay palalamigin muna natin para po hindi mag-moist yung ating plastic. Dahil kapag binalot nyo yan ng mainit, ay magmo-moist po yan yung ating plastic. Yun, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!